House Speaker Martin Romualdez bumuwelta na rin kay Vice President Sara Duterte. Mga kongresista nagpasa ng resolusyon na naghahayag ng suporta sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. May balitang pambansa si Mela Lesmoras ng PTV. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Pumalag na si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga umunoy paninira at akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at sa buong Kamara. Sa talumpati kahapon ni Romualdez sa House Plenary Session, pangunahin niyang inalmahan ang naging pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay niya at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Ang mga mambabatas mariin din itong kinondena. Inaprubahan pa nila sa plenaryo ang House Resolution No. 2092 na naghahayag ng buong suporta at pakikiisa ng Kamara sa liderato ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez sa gitna ng mga seryosong pag-atake laban sa kanila. Ayon kay Speaker Romualdez, imbes na kung ano-anong paratang ang inilalabas ni Duterte, dapat ay sagutin na lang niya ang issue ukol sa umano'y maanumalya niyang naging paggamit ng kanyang confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ang talumpating ito ni Romualdez napanood din mismo ng Vice Presidente habang siya'y nasa Kamara para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pansamantala kasing inihinto ang talakayan ng komite para bigyang daan ang sesyon sa plenaryo at mapakinggan ng lahat ang pahayag ng House Speaker. Hindi man direktang tumugon si Duterte sa mga puntong inilatag ni Romualdez, muli siyang dumipensa ukol sa issue ng confidential funds at nanindigang handa silang humarap sa anumang kaso kung may maihahain man ukol dito. Sa isang bahagi ng pagdinig, isinugod naman sa ospital si OVP Special Disbursing Officer Gene Acosta nang biglang sumama ang pakiramdam nito. Maya-maya lang nagpaalam na rin si Duterte sa komite para umalis at sundan si Acosta sa ospital. Pagtitiyak ni Good Government Panel Chair Joel Chua, bagamat nagsangasa na ang kanilang pagdinig ngayon, makakaasa ang publiko na tanging katotohanan at hustisya lamang ang nais nilang mapanaig mula rito. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.